Samantala mga kabombo, ang Department of Justice ay binigyang diin na walang nagbabawal para makasuhan ang pangalawang Pangulo na nakaupo. Pagbasura sa sedition case, pinanindigan ng kagawaran. May balita si Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng Department of Justice na walang nagbabar o nagbabawal para masampa ng kaso si Vice President Sara Duterte. Sa nagrap na pulong balita ng kagawaran, inihayag mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na wala namang nagbabar upang di makasuhan ang nakaupong ikalawang Pangulo. Ito ang pananaw ng Department of Justice patungkol sa usapin kung maaari nga bang sampahan ng kaukulang kaso ang isang impeachable officer. Kasunod na ito ng payaga ng opisyal matapos igit ng kampo ng akusado na hindi umano maaaring i-prosecute ang Vice Presidente kasabay ng Senate impeachment trial. Kung kaya't dahil dito ay nanindigan ng kagawaran na ang proseso ng korte sa kasong isinampa kontra sa opisyal ay hiwalay o magkaiba sa nagaganap na paglilitis sa Senado. Ipinauubayan na lamang daw nila sa hukuman ang pagdetermina o pagresolba sa kaso kahit pa isang impeachable officer si Vice President Sara Duterte. Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Kamakailan lamang ay formal na sinampahan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng kasong grave threats. Kaugnay ito sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Raneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Subalit kasabay din ito ay ang pagkakabasura naman ng inciting to sedition case sa kagawaran kontra sa ikalawang Pangulo, kung saan pinanindigan ni Prosecutor General Fadulyon ang naging resolusyon dito at iginit na ebidensya ang kanilang pinagbatayan. Ito ay matapos ihayaga ni Palace Press Officer Claire Castro na nakukulangan naman na siya sa kasong grave threats lamang na inahin laban sa Vice Presidente. So, is it tantamount to saying na dapat may inciting to sedition? Yes, sir. Well, that I cannot try to determine the reasoning of the palace spokesperson. However, we base it on the evidence that we have, and based on the resolution itself, we had mentioned that it is not inciting to sedition, no, when these are just mere utterance or speeches, no, when it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Inaasahan naman na magsusumite ng komento ang kagawaran sa motion to quash na inihain ng kampo ni Vice President Duterte na layon mabasura lamang ang kasong kinakaharap. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!